Hello, Gemini. Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus Love reading para sa sign ng Gemini. Kunin niyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon niyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na video ang siyang makakarelate tayo. So, subscribe lamang po tayo para maabutan natin ang pag-upload ng bagong video. Pag wala pa rin nakarelate, okay lang yan. Maraming tarot readers out there. So, marami tayong options. Oh, ang bilis ha. Uy. O, anong ganap, Gemini? Maaaring may isang grupo na ano ba, pinagtitripan ka o kaya merong sinasabi sa'yo, binubuli ka, ganyan. Pwede din na ikaw ang pinili ng isang tao. Ikaw ang pinili ng isang taong mahal na mahal mo, gustong-gusto ka din, pero pwedeng sikat tong taong 'to, mayaman o magkaiba kayo ng social status. So, yung mga tao sa paligid niya, it seems like hindi sila approve sa'yo. And while mahal na mahal mo itong taong 'to, maaari na itong mga tao, amuyong o whatever this, may grupo, pwede kasing family niya din 'to, may grupo na hindi sang-ayon sa pagsasama niyo, hindi sang-ayon sa relationship niyo, at kahit sobrang saya mo with this person, o kahit sobrang saya ng pagsasama niyo, nagiging parang hindi na siya gano'n kasaya, hindi na siya fun at all dahil sa mga tao o sa grupo. Institusyon, tradition, puwedeng religion 'to, ibang religion nung partner mo, kinakailangan mo mag-convert, ayaw mo mag-convert, okey pa kayo na magkaiba kayo ng pina-practice sa religion, pero hindi na siya fun at all dahil nakakaimpluwensiya, whoever this group is, whoever this institution is, or tradition is, nakakaapekto siya sa pagsasama niyo. Puwedeng magkaiba ng culture clash, puwede din na principles clash, systems clash, whatever. And so, nahirapan ka ng i-juggle ang pag-a-adjust at ang iyong sariling prinsipyo, at naghihintay ka na lang ng konting oras pa para pag-isipan ng mabuti kung aalis ka na nga ba dito o pag-isipan ng mabuti kung worth it ba. Nandun ka sa posisyon na ngayon na parang worth it ba na umalis ako, aalis ako, lalayasan ko 'to, kasi hindi na siya fun at all. Hindi na siya fun at all, and parang you have to lay this burden. Nagiging burden na siya, and so kailangan mo ng pag-isipan ng mabuti. Puwede din na yung iba sa inyo umalis na, nakaalis na. Pero nursing a broken heart pa, puwedeng gano'n, pinag-iisipan pa paano magmo-move on kasi hindi mo naman ginusto na tapusin ang relasyon na ito. Hindi mo ginusto na, um, totally steer away from this relationship. Puwede din na, there will be a new opportunity in love. Kumbaga, a door has been closed pero a window will be open for you. Nandun ka pa sa stage na you are waiting for your ships to come. Pwede din na parang, alam mo yun, meron pang at peace ka pa sa sitwasyon. Wala pang need para mag-take ng action kung totally aalis, kung totally makikipag-break, o kung totally magsisik ng bagong safe space, bagong relasyon, pwedeng gano'n. Pero sa ngayon parang ano ka pa, nalulungkot ka pa dun sa mga ganap, sa mga nangyayari, sa mga bagay-bagay kasi hindi mo ginusto. Okay kayo ng partner mo, okay kayo ng itong ka-connect mo, na itong connection mo, maganda yung connection nyo, pero for some reason, merong mga bagay sa paligid na nakaka-impluwensya na mm, it makes you feel na parang hindi swak, hindi meant to be, pero ayaw mong paniwalaan na hindi siya meant to be. Parang kailangan mong pagtrabahuhan, pagsumikapan. You need to earn the trust of certain people, pwedeng yung friends niya,
common friends nyo, para matulungan ka para totally maibalik ang maibalik ang mojo mo, kumbaga. Kasi kung ano man yung nangyari, may hindi pagkakasunduan, clash, yun nga, culture clash. Pwedeng culture clash, tradition clash, diskarte clash, magkaiba kayo ng partner mo ng pinanggagalingan o magkaiba kayo ng POV. While hindi siya fully nakaka-apekto sa inyong dalawa kasi okay kayong dalawa eh. Pero parang kumbaga unti-unting nag-iimpluwensya itong system, culture o grupo, principles, sistema, maraming kailangang i-unlearn and nahirapan ka pa, you are in the process of wrapping your head around the fact na may kailangan kang sundin na proseso. Nahirapan ka doon. Yung external, essentially external force, may panggulo. May panggulo sa relationship nyo and or connection kung hindi pa kayo. May panggulo. Pwede kasing nanay niya din ang panggulo. Pwede din na you are in a relationship or you are building a connection with a breadwinner. And gusto nyo nang magpakasal, hindi lahat makaka-relate dito, pwedeng isang tao lang, pwedeng wala at all. Pero nakikita ko dito na scenario or narrative, pwedeng tutol si mommy, not because ayaw niya sa'yo, pero it's because medyo hindi niya siguro maamin na kasi nga breadwinner si partner, no? So, kapag nagpakasal kayo, imbes na maging happy si mother, back of her head, iniisip niya, mawawala na ng sustento sa kanila. Makakalimutan na sila ng anak and nakafocus na entirely sa'yo. And while approve ka naman na suportahan pa rin ng partner mo or mapapangasawa mo si mother or si family, yung una niyang family, okay ka naman doon, wala kang issue doon. Pero may tension, alam mo yun, may tension between you and these other people. And the only way to save you or only way para matulungan ka is your common friends. Pwede din na yung mga kapatid ng partner mo. Pero pwede din na mangyari talaga eventually dahil sobrang nalulungkot ka na sa mga ganap, you will entirely let it go and parang bahala kayo dyan and I will just find my way through para mahanap kung sino yung taong para sa akin. Essentially, kailangan mong magbawas. Meron kang gina-juggle. Pwede din nga na trabaho mo nagiging in conflict dito sa yun yung institution, yun yung structure, yun yung system na hindi na parang kumbaga nagpupok sa iyo na gumawa ng pagbabago. Pwede kasing trabaho mo, hindi ka makapag-resign. And so dahil hindi ka makapag-resign, hindi mo maalisin yung trabaho mo, hindi mo mabawas 'yon, parang antay-antay muna ako ng mga senyales mula kay universe. Pero kahabang naghihintay ka, nahirapan ka na mag-isip. Parang dark clouds all over with the sun card here in reverse. Tapos tingnan mo to, 10 of Wands, napaka-dark ng skies. May ninanavigate ka na sitwasyon na sobrang hindi klaro sa yung lahat. Pwedeng walang suporta sa'yo. Pwedeng nahihirapan ka na alam mo yun, dinalagay ka sa sitwasyon na hindi ka komportable. May isang tao sa paligid mo, pwedeng Taurus, Virgo, Capricorn, pwedeng nanay mo nga to, nanay ng partner mo, o basta some institution na nainis ka kasi parang pera-pera na lang ba? Is that all that matters? Pero whatever the case would be, there is a new opportunity in love for you. Pwede kasing itong taong to na merong excuse me, may hurdle sa institution. Pwede kasing mamimit mo pa lang to. And nag-hesitate ka to nasagutin sila or be in a relationship with them or mag-spend more time with them. Kasi merong tao sa paligid nila or meron silang grupo na totally different dun sa kinalakihan mo na mindset, na prinsipyo, na grupo. So, nandun darating yung dilemma mo. And so, medyo darating ka sa point, isipin mo, worth it ba? Iisipin mo, worth it ba na sumugal ako? Worth it ba na mag-resign ako para sa taong to? Worth it ba na magkaiba kami?
tingnan mo, ang dami mong new opportunities na parating. Maraming, magkakaroon ka ng epiphany. When there is sadness during that limbo phase, habang nag-aantay ka, waiting for your ships to come, nag-iisip-isip ka, doon darating ang oportunidad para makapag-isip ng mabuti. Merong i-offer sa'yo si universe. New opportunity in love. Maaaring nga yung current situation mo, this is a new opportunity in love. Pero merong mga bagay, tao, sistema, proseso, grupo sa paligid niya na ayoko sabihing sulsul eh. Kasi may sarili namang utak yung partner mo or yung kakonect mo. Pero sobrang lakas ng impluensya ng grupo na yun sa kanya. New opportunity in love, pero yun nga, totally hindi kayo parehas mag-isip or hindi kayo parehas ng religion, ganun, culture clash. Pero, at the end of it all, malulungkot ka man sa pangyayari, sa sitwasyon, dahil hindi mo nga yun ginusto, meron kang marirealize, magkakaroon ka ng epiphany, magkakaroon ka ng realization, magbubunga kumbaga. Meron mga tao na nag-overthink, pero nagsistay lang doon, nag-overthink, wala silang action na gagawin. Ikaw, mag-overthink ka man, magkakaroon ng lunas, o kaya magkakaroon ng, kumbaga, magkakaroon ng answers ang iyong contemplation. Magkakaroon ng answers from your, overthinking phase. Mag-overthink ka man, magkakaroon ng liwanag, kumbaga, kinabukasan, magkakaroon ng sagot. Hindi ka magtatagal dyan sa pag-iisip na yan. Kasi pwedeng yung thinking phase mo, it's more of tinitingnan mo lahat ng anggulo. Parang worth it ba? I-assess mo, worth it ba? Kinakailangan ko bang kausapin si ganito? Kinakailangan ko bang umalis? Should I stay? Should I go? Pero magkakaroon ka ng epiphany. Hindi magtatagal na dark clouds ang ibibigay sa iyo ni universe, and I strongly feel like there would be a light at the end of the tunnel, and makikita mo ulit ang sunshine, magbubunga ang lahat. Pwede din kasi na at the time of this reading na napapanood mo to, maaaring katatapos lang, kakasarado mo lang ng chapter of hardships in your life, and nandun ka na sa proseso of healing, o na-resolve mo na yung dilemma na ito ng with your partner. Magkaiba kayo ng pinanggagalingan, magkaiba kayo ng POV, pero masosolusyonan mo siya. Pwede din makakapag-adjust ka, pwede din matutulungan ka ng friends mo, ng common friends mo, somebody from the same religion na kaibigan mo, as in same religion ng partner mo ha, same religion ng kakonect mo. Meron from their crowd or from their tribe or from their religion na makakausap mo or makakatulong sa'yo para makita mo yung POV naman nila. Maiintindihan mo yon, gagawa ka ng action, and magkakaroon ka ng epiphany, at iyon ang magiging guidance mo towards making a decision moving forward. Ano ang mensahe mo? Oracle cards, kahit sino pwedeng gamitin ito. Lahat makaka-relate dito. Wala siyang no specific certification, unlike pag tarot cards. Pag yan yung oracle cards, kahit sino pwede. So pwede niyo tingnan yung description box kung gusto niyo ng um, kopya. Kung gusto niyo ng sarili niyong deck na nitong oracle card. So this is Chicholi Tarot. This is rescue. And this is call. 'Di ba nagtatanong ko, is it worth it? Worth it ba? Kung ano man yung gut feel mo, sinasabi ng gut feel mo, umalis ka na dyan. Let's say, sabihin na natin, bawa isang tao, may makaka-relate dito pero isang tao lang, hindi ito yung exact mong situation. Pero merong mga bagay na, ayan nga, waiting ka, naghihintay ka, hanged man. Ang gusto sabihin sa'yo ng universe, umalis ka na dyan. Maaaring at this point, your gut feel is telling you na umalis ka na dyan. Your gut feel may be telling you, wag ka na maghintay ng sagot na hindi mo naman makukuha. Kasi, tinatawag ka na ng iyong tropa na VDs, tinatawag ka na, the universe is calling you to get out there and to explore the world. Kasi there's so much out there that you need to explore. Ito naman, rescue is on the way. Rescue is on the way. If you need, kung meron kang pinagdadaanan, ito, seek help from your, tingnan mo, bide no, ang galing.
Three of Pentacles kasi, this is cooperation, collaboration. People are there to help you. Kung may kinakailangan kang tanggalin sa buhay mo, seek counsel from friends o pwede din na yung friends mo ang magtatanggal sa iyo, tutulong sa iyo para magbawas ng mga bagay na nakaka-overwhelm sa iyo. Ang energy nitong rescue, help is on the way, is the same energy as this one. Nakakatuwa kasi pareha silang may bigin, kahit magkaiba sila ng deck. It would need a lot of work pero you are not alone. So kung feeling mo you are alone, seek counsel from your friends. If you feel that meron kang kailangang, may big thing kang kailangang solusyonan, kailangan tanggalin, kailangan isakripisyo, humingi ka ng tulong. But this is also an affirmation from the universe na you are about to be rescued. Hindi ko sinasabi na damsel in distress ka ha. Pero ano lang yan, ibig sabihin, help is on the way. Push back when needed. And walang masama kung hihingi ka ng tulong sa iba. So, iwan ko na yun doon, Gemini. Salamat sa pagbisita at sana nagkaroon ka ng kaliwanagan. Pasensya na po sa ingay sa paligid. Hindi ko kontrolado. Pasensya na. Sana makita ko ulit next time. Like, share, and subscribe naman po. Ako po si A and see you soon. Bye-bye.